Kaninang umaga po ng alas 7, yun po ang huling report sa akin. 96 na po ngayong umagang ito. Pera-pera lang. Babawiin at babawiin ng mga politiko na yan. Yung 5,000 piso nila. Babawiin yan. Walang magmamahal sa tiga-Cabanatuan kung hindi yung tiga-Cabanatuan din. Tama po, sir. Yon ang aking huling mensahe. At kung gusto po niyong panoorin yung po ay nasa YouTube, nasa Facebook, yung aking speech sa June 12, Independence Day. At talagang dapat magbago na tayo. Kasi pagka ang ginawa lang, puro pera-pera lang. Pera-pera lang. Babawiin at babawiin ng mga politiko na yan. Yung 5,000 piso nila. Babawiin yan. Balita ko nga po, may nag-iikot daw, may nagtatanong-tanong. Babawiin yan sa pamamagitan ng korupsyon pa rin. At yung first district, yung second district, yung third district ng Nueva Ecija, dapat magising na sila. Dapat magising na sila. First, second, and fourth. Dahil wala namang ginastos dun. Nasa third lahat. Wala namang ginastos dun. Kawawa yung ibang bayan. Oo. Wala. At ngayon, nagpapanggap pa. Mamaya na yung pagpapanggap. Doon na tayo sa kahapon. Yung maganda yung kahapon eh. Pero dapat kumanta na yung dapat kumanta eh. Huwag po sanang magpapasilaw yung iba. Hindi ako yung Pilipina. Asabay kakanta. Asabay kakanta. Itong kanta na to, kasi yung strategy nung nakaraan, ipinakita yung 4 na kayo. Pagkatapos, sinayawang kayo. Dahil nakakalungkot eh. 4 na kayo. Naloloko pa niyo yung tao. Dahil sa laki ng pera na pinawala. Tapos, may kanta ko. Maganda yung kanta ko na yun. Sana sumama si Francis at uminom muna ng Black Label. Sana isang Black Label muna. At Para mawala yung kaba. hindi yung kabe. Kung nagtagal kung nagtagal yung kampanyahan titigok eh. Kaya nga maganda tong kanta na to. Ito yung makabayan, ito yung maayos. At kakantahin ni Dennis Rimas. Tinatanong sa aming isipan, ano pa ba ang dapat na gawin at patunayan? Bakit kailangang sirain ang ating samahan? Pagsisilbi sa bayan, tapat kong ginampanan. Naging lingkod, tinig at sandigan, ngunit pilit na inaalis ng mga di tapat sa bayan.
kalayaan sa kahirapan at kasakiman, pagbabago at progreso ating inilaan. Lalaban ako para sa inyo, para sa distrito, sa pagbabago at progreso tayo. Lalaban ako, lalaban tayo, ang Diyos ang gabay ko. Lalaban tayo para sa distrito. Lahat tayo ay may pangarap sa bayan, sa pamilya at para sa kinabukasan. Malayo pa ang mararating mula sa nakaraan. Lagi nating ipaglaban kapakanan ng taong bayan. Lalaban ako para sa inyo, para sa distrito, sa pagbabago at progreso tayo. Lalaban ako, lalaban tayo, ang Diyos ang gabay ko. Lalaban tayo para sa distrito. Lalaban ako, lalaban tayo. Lalaban ako para sa inyo, para sa distrito, sa pagbabago at progreso tayo. Lalaban ako, lalaban tayo, ang Diyos ang gabay ko. Lalaban tayo para sa distrito. Lalaban tayo para sa distrito. Lalaban tayo para sa distrito. Nung gawin natin yung kanta at pinagpaalam natin kay Manny Pacquiao at ginabayan, ano nararamdaman niya? Naalala ko po yung lahat nung serbisyo at paglilingkod na ibinigay po ng atin pong Congressman Ria Vergara sa Tercero Distrito. Lahat po noong mga pasakit at paghihirap, mga pagbato sa kanya, sa kanyang katauhan, paninira. Gayon din po yung kanya pong pagtugon na sa halip na kung ano po yung ibinato sa kanya, ayun din ang ibalik niya, ay hindi po naging ganon ang pangyayari kung hindi ang Diyos po ang kanyang naging gabay sa kanya pong pagtugon. Kaya nga ang importante talaga, may paniwala ka talaga sa Panginoon. At ano man yung sabihin nila, kamukha niya, kuryente. Kuryente, buong Pilipinas ang problema. Yung NECO 1, NECO 2, NECO 3, yung Sahelco, yung napuputulan pa yung pantabangan ng kuryente. Pagtapos, wala silang maayos na kuryente. Hindi sila
Wala. So, Kong J, importante po yung katotohanan na lumabas na hindi lang po isang panig ng impormasyon ang nalalaman, kundi yung ano ba talaga yung totoong nangyayari. Hindi lang po sa kabanatuan, kundi sa buong bansa. Oo, kamukha nga nung mawala ng kuryente rito nung dito lang Mayo lang yun. Ano. Abay nung mawala ng kuryente buhat sa Aurora hanggang dito sa Nueva Ecija. Pero sa Cabanatuan, 6 na oras lang. At yung ang huling price increase ng Cellcore 2014 na pinayagan ng ERC. Yung mga NECO 1, NECO 2, NECO 3, masama ang kalagayan nila ngayon dahil kasi ang katotohanan nun, naka-emergency power lang sila. Kaya, isang taon lang yon. Dahil wala silang kontrata sa mga mismong gumagawa ng kuryente. Pagka ganon, ang mangyayari, itong next year at saka this year, tataas yun. Napakahalaga po na malaman ng taong bayan kung ano talaga yung katotohanan at ma-discern, malimi-limi kung ano talaga yung fake news at yung totoong news. Dahil sa dami po ng mga kumakalat na mga balita, kailangan po ay maging masusi rin tayo sa lahat ng ating tinatanggap. Dahil hindi po lahat ng nakikita o nababasa natin sa internet o sa iba pang pamamaraan ay may katotohanan. At ang kahalagahan din po noong pagpapalabas ng balita, lalo na po sa mga proper authorities na tinatawag, ay kailangan suriin din po natin para po tayo ay mabigyan ng guidance o ng gabay kung ano po talaga yung dapat paniwalaan. So, yun nga. At tinatapos natin yung June 12 doon. At pagtapos, ako'y naimbitahan na naman. Noong kahapon, hindi naman talaga ako lumalabas pagka June 13. Pero kasi nga, napakahalaga nitong basura. Napakahalaga nitong inisip ni Mayora Maika. Napakahalaga ito. At naroon yung mga GPTA, naroon yung mga mestra ulit. At ako'y nagsalita muli diyan. Siguro nga, puro maiksi lang naman to. Pwede naman yung tingnan. Meron kataan nito, Arnie. Kung wala puro maiksi lang naman. Umpisa na natin doon sa pagpunta ko kahit Biyernes 13. Di ba? Kaya po ako nagpunta rito ngayon po kasi ay Biyernes 13. Alam po ng mga tatandang teacher dito na pagka Biyernes 13, ako po hindi pumapasok, hindi ako, may pamahiin po ako pagka Biyernes 13. Ngunit hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi pumunta. Gusto ko lamang po kasi talaga na ipaabot sa inyo na kayo po ang makakatulong na malaki sa gobyerno ng Cabanatuan doon sa mga proyekto ni Mayora Maika. As of today, 93 na ang patay na nasa serbisyuan ng Funeraria de Cabanatuan. 93 na po at ang kaninang umaga po ng alas 7,
Yun po ang huling report sa akin. 96 na po ngayong umagang ito.